Maligayang pakikinig sa Tagalog Secret Confession. Ako nga pala si Marco, 23 taong gulang. Nalilito ako sa sarili kong kasarian. Hindi ko kasi alam kung ano ang dapat na itawag sa akin. Lalaki po ako, mula sa kilos hanggang pananalita. Pero ang puso ko ay attracted lang din sa kapwa lalaki. Kapag nakita ako ng ibang tao, hindi nila iisipin na bakla or bisexual ako dahil nga lalaking lalaki talaga akong kumilos at magsalita. Ano kayang ibig sabihin nun? Kayo, alam niyo ba kung anong tawag doon? At heto na nga. Pagkatapos kong gumraduate ng college dito sa probinsya namin, lumuwas ako sa Maynila para doon maghanap ng trabaho. Sa kabutihang palad, hindi naman nagtagal at natanggap din ako sa isang hotel na inaplayan ko. Nang araw na iyon, nagsimula na rin akong maghanap ng bahay na mauupahan. Yung medyo malapit lang sa pinagtatrabahuhan ko para makatipid na rin sa pamasahe. Nakatagpo ako ng isang dorm. Isang sakay lang siya mula sa pinagtatrabahuhan ko. 9 lang ang pamasahe at 18 ang balikan. Naisip ko, makakatipid na siguro ako sa ganun kamurang pamasahe araw-araw. Kaya naman tinanggap ko na rin yung dorm na nakita ko. Makalipas ang ilang araw, lumipat na ako sa dorm na iyon. Nasa second floor ang silid ko. Medyo maliit lang ang kwarto. Mayroon lamang itong isang double deck na higaan at mga lagayan ng damit na nakadikit sa dingding. 3 katao lang daw ang pwede sa ganong kaliit na kwarto. Pero wala naman naging problema sa akin iyon dahil mag-isa lang naman akong titira doon. Naging masaya ang paninirahan ko sa dorm. Makalipas lang ng ilang buwan, nagkaroon na rin ako ng ilang mga kakilala roon. Nagustuhan ko talaga ang lugar dahil mas nakakatipid ako roon. Bukod sa mura lang ang pamasahe papuntang trabaho, may maliit na kantin din yung dorm sa ground floor. Kaya madalas, doon na lang ako kumakain sa baba para makatipid. Doon pala sa kantin ng dorm, may isang lalaki na taga-serve ng mga pagkain. Moreno siya, matangkad, may tattoo sa leeg at braso. Palagi siyang nakasando ng maluwag. Sakto lang ang itsura niya. Hindi kagwapuhan, pero malakas ang dating. Unang tingin ko pa lang sa kanya, parang tinamaan ako ng pana ni Cupido. Alam niyo ba yung pakiramdam na sa tuwing bababa ako sa kantin, bahagyang lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Medyo kinakabahan ako na parang nahihiya sa tuwing masisilayan ko siya. Palaging ganoon ang nararamdaman ko. Kaya nga hindi nagtagal ay tuluyan na akong nahulog sa kanya. Dumating sa puntong pinagpapantasyahan ko na rin siya tuwing gabi. Tapos pagising ko ng umaga, siya ang unang sasagi sa isip ko. Ini-imagine ko na magkaakbay kami at nahahawakan ko raw yung katawan niya. My God, ang sarap talaga. Dahil sa tuminding pagnanasa ko sa kanya, para bang napapaisip ako na sana maging magkaibigan kami. Desperado na talaga akong mapansin niya. Kaya naman gumawa ako ng paraan para magkausap kami. Isang araw, bumaba ako sa kantin para kumain. Pasimple akong lumingon-lingon sa bandang lutuan at kunwari hinahanap ko si Aling Rosa, yung may-ari ng kainan. Tapos nakita ko siyang pumasok sa bandang lutuan at nakita rin niya ako. Nagkatinginan kami. Grabe, umabog na naman ang dibdib ko. Bumati ako sa kanya. Tinanong ko kung nasaan si Aling Rosa. Sumagot naman siya sa akin at alam niyo ba, napakalambing ng boses niya. Medyo malalim pero ang lambing ng tono. Musika sa pandinig. Sinabi niya sa akin na umakyat lang daw saglit sa Aling Rosa.
Kaya naman sa kanya na lang ako kumuha ng order. Sinabi ko kung ano yung ulam na gusto ko. Ginawa naman niya agad. Humanap na ako ng pwesto at pagkahatid niya sa pagkain ko, tinanong niya ako kung taga saan ba daw ako. Medyo pamilyar na rin ako sa kanya dahil bago ako sa dorm at doon palagi kumakain. Sabi ko naman, taga San Carlos, Pangasinan ako. Medyo nagulat pa nga siya nang malaman ng probinsya ko. Iyon din daw kasi ang probinsya niya, pero taga Alaminos nga lang. Iyon ang unang beses na nagkausap kami at nagkaroon ng maikling kwentuhan. Sobrang saya ko na habang kumakain. Pagkatapos ko, sa kanya ko na rin iniabot ang bayad. Sinadya kong isa-isahin ng bilangin yung mga barya habang inilalapag sa palad niya. Sa parang iyon ay nagkakaroon ako ng pagkakataon na mahawakan yung kamay niya. Sige pre, salamat. Aakyat na muna ako. Paalam ko sa kanya bago ako lumabas ng kantin. Habang paakyat ako ay bahagyang napapangiti ang mga labi ko. Ang sarap pala niya kausap. Medyo madaldal din siya at mahilig magkwento ng kung ano-ano. Iyon pa man din ang isa sa mga gusto ko sa lalaki, sa kapwa kong lalaki. Doon nagsimula ang paglapit namin sa isa't isa. Sa tuwing magkakasalubungan kami sa baba, palagi kami nagkakatinginan at bumabati sa isa't isa. Minsan nga, nakatabi ko pa siya sa computer shop habang nag-aayos ako ng mga documents. Siya naman naglalaro ng online games. Dahil doon, nagkaroon ulit kami ng maikling usapan tungkol sa buhay-buhay namin. Sobrang saya ko na naman. Isang araw, maaga akong nagising para pumasok sa trabaho. 6:00 pa lang ng umaga ay umakyat na ako sa 3rd floor dahil nandoon yung CR naming mga lalaki. Pumakasok ako sa isang banyo at sinabit sa pinto yung tuwalya ko. Pagkatapos ay muli akong lumabas at nagtungo sa lababo para magsipilyo. Habang nagsisipilyo ako, biglang dumating ang pari ng buhay ko. Nakatapos siya at boxer lang ang suot. May naramdaman akong init na kumala sa katawan ko nang makita ko siya ng ganoong ayos. Nang makita niya ako, agad siyang nagtanong sa akin. Pare, may nakita bang susi dito? Wala pare. Bakit? Nawawalan ka ba ng susi? Tanong ko sa kanya. Tumango siya sa akin. Sabi niya hindi raw niya alam kung saan banda niya nailapag ang susi niya pagkatapos magbanyo kanina. Kaya naman tinulungan ko siya sa paghahanap. Isa-isa naming sinilip yung bawat banyo pero wala kaming nakita. Baka siguro may nakapulot at dinala sa gwardya. Subukan mo na lang bumaba sa guard pare. Baka nandoon yung susi mo. Tanong ko sa kanya. Tumango muli siya sa akin at nagpaalam. Bumalik siya sa kwarto niya. Tapos makalipas ng ilang sandali, bumalik siya sa banyo at hinanap ako. Pinakita niya sa akin yung hinahanap niyang susi. Ito na pala pare. Napunta lang pala sa ilalim ng higaan ko kanina. Sabi ko sa'yo Brad, na-misplace mo lang yan eh. Salamat nga pala sa pagtulong kanina pare. At nagulat pa ako nang bigla niyang tinanong ang pangalan ko. Marco. Matipid na sagot ko. Ngumiti siya at nagpakilala naman sa pangalang Ronel. Tumawa-tawa pa siya dahil sa kapalpakan niya sa susi. Pagkatapos ay nagpaalam na muli. Bababa na raw siya sa kantin para magtrabaho. Dahil doon, buo na naman ang araw ko. Magmula noon, palaging maganda ang gising ko. Pinipilit kong gumising ng maaga kahit hindi naman ganon kaaga ang pasok ko sa trabaho. Palagi akong naliligo ng maaga sa banyo sa pagbabaka sakaling makita ulit siya. Napansin ko kasi na madalas siya sa banyo tuwing umaga para maligo rin. Kaso nga lang,
Hindi ko siya palaging natsyempohan ng mga sumunod na araw. Pero isang gabi, mga bandang 9:00, umakyat ako sa CR para magsipilyo muli. May nakita akong anino sa labas na tila papasok sa banyo. At pagpasok ng taong iyon, laking tuwa ko nang makita ko muli si Ronel. Bumati kami sa isa't isa. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang banyo para umihi. Dahil kami lang dalawa ang nasa banyo, nagkakarinigan kami kahit nasa loob siya. Naisipan ko tuloy magbiro. Sinabi ko sa kanya, sa palagay ko mukha na siyang 40 anyos. Tawang-tawa siya. Sa kanya sinabi ang totoong edad niya na nasa 26 pa lang daw siya. Paglabas niya ng banyo, bigla siyang lumapit sa akin at tinapik ang pang-upo ko. Bahagyang nagulat sa tuwa ang puso ko. Pagkatapos na maikli naming biruan, nagpaalam na siya sa akin at nag-goodnight pa. Dahil doon, ang sarap ng gabi ko. Tumindi pa lalo ang pagnanasa ko sa kanya. Sa tuwing magkakasalubungan kami, madalas ay medyo napapahaba ang usapan namin. Hanggang sa niyaya niya akong nang inuman sa birthday niya. Pagdating ng birthday niya, ay nag-inom kami roon sa kwarto niya sa 3rd floor. 5 kami nag-iinom noon. Bukod sa aming dalawa, kasama rin namin yung 3 barkada niya. Simpleng kwentuhan lang hanggang sa makailang bote kami. Pagkalipas ng ilang oras, isa-isa nang nagpaalam yung iba na uuwi. Hanggang sa kaming 2 na lang ang natira sa kwarto. Ilang bote na ang naubos namin, pero matibay pa rin kaming 2. Pinuri pa niya ako dahil malakas daw pala ako sa inuman. Hindi raw halata sa maamo kong muka. Tuwang-tuwa naman ako at sa loob-loob ay nagwawala na ang puso ko sa tuwa. Humaba muli ang aming kwentuhan hanggang sa inabot na kami ng 12:00 ng hating gabi. Umorder pa nga ulit kami ng isang case. Medyo iba na ang tone ng boses namin dahil sa kalasingan, pero sige pa rin ang aming tagayan. Maya-maya, nagpaalam ako sa kanya na magsi-CR lang saglit. Kasuray-suray akong nagtungo sa banyo at umihi. Pagkalabas ko, nagulat ako dahil nakaabang siya sa pinto. Nakangiti siya sa akin at iba yung mga titik niya. Ang sumunod nang nangyari ay labis kong ikinagulat. Hinila niya ako papasok sa isang shower. Pagkatapos ay bigla niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Parang alam ko na kung anong ibig niyang sabihin. Dahil na rin sa kalasingan ay nawala na ang hiya ko sa kanya. Hindi na ako nahiyang humawak sa magkabilang bewang niya at pinisil-pisil iyon. Humawak naman siya sa mga braso ko habang papalapit ng papalapit ang mukha niya. Ilang sandali pa, dahan-dahang nagdikit ang mga labi namin. Nagsimula kaming maghalikan. Sobrang tindi ng bawat halik niya sa akin. Halos kagatin niya ang mga labi ko. Ako naman, yumakap ng mahigpit sa kanya habang humahalik. Maya-maya pa, lumakad ang mga labi ko papunta sa leeg niya. Doon naman ako humalik. Naramdaman ko ang pagtayo ng alaga ko. Bakas na bakas sa shorts ko ang pagtayo nito. Ang sumunod na nangyari, bigla siyang dumikit sa katawan ko. Kaya nagkadikitan din ang aming matigas na kaligayahan. Natuwa pa ako dahil matigas na rin yung sa kanya. Parang sandata na nag-eespadahan ang aming mga alaga. Iyon na yata ang pinakamaligayang araw ko. Para bang narating ko na ang langit. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa paghaplos at paghalik sa isa't isa. Nahinto lang kami nang makaramdam siya ng suka. At nang hindi na niya matiis, bigla siyang lumabas at lumipat sa isang banyo na may inidoro. Doon siya sumukat dulot ng kalasingan.
Paglabas niya, umiti siya sa akin at tumatawa. Biniro ko siya. Mahina ka pala pare. Ako hindi pa ako nagsuka kahit kailan kada malalasing ako. Pagbalik namin sa kwarto niya, doon namin itinuloy ang aming halikan. Humiga pa kami sa kama at naghubad ng aming mga damit. Pumatong kami sa isa't isa. Siya ang nasa bottom, ako naman ang nasa top. Itinuloy lang namin kung ano yung ginagawa namin sa banyo kanina. Halikan sa labi, hipuan ng dibdib, haplusan ng mga braso, at dikitan ng alaga. Sa labis na kalasingan, ay doon na ako nakatulog sa kanila. Paggising namin ng umagang iyon, hindi kami gaanong nagkikibuan, pero nagngingitian kami sa isa't isa, hanggang sa siya na ang unang nagpasimula ng usapan. Sakit ng ulo ko pare. Hindi yata ako makakababa sa kantin ngayon. Buti na lang pare wala akong pasok ngayon. Kaya okay lang na ma-hangover ako. Pagkatapos ng aming usapan, nagpaalam na ako sa kanya para bumaba sa sariling kwarto ko sa second floor. Tumango naman siya at nagpasalamat sa akin. Hindi namin napag-usapan ang nangyari tungkol kagabi. Ewan ko, pero sa dami ng pinag-usapan namin kanina, hindi na niya binanggit yung tungkol kagabi. Hindi ko rin naman iyon pinaalala sa kanya. Basta, tuloy-tuloy lang ang random topic na pinag-usapan namin. Hindi ako makapaniwala na magkatulad din pala kami ng nararamdaman sa isa't isa. Magkapareho kami ng takbo ng puso, lalaki sa kilos at pananalita. Pero lalaki rin ang hanap sa kaloob-looban. Lalo pang lumalim ang pagkakaibigan namin ni Ronel pagkatapos ng nangyari. At sa tuwing mababakante ang oras namin, lihim akong pumupunta sa kwarto niya para ulitin yung ginawa namin noong birthday niya. At dito na nagtatapos ang aking kwento. Sige, maiwan ko na kayo dyan. Akyat na ako sa itaas dahil nagyayaya siyang muli. Maraming salamat po sa tumatangkilik ng aking YouTube channel. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, paki-like and share na lang po. Huwag niyo na lang pong kalimutan ng mag-subscribe at pindutin ng notification bell para updated kayo kapag may mga bagong video. Muli, ito ang inyong lingkod si Miss Lena para sa Tagalog Secret Confession.